Agad naman sila nagtungo sa kabila habang tinitignan nila ang mga antas ng radiation ay nakitang tumataas ng linear hanggang 77%. Napangisi naman si Qi Shihao dahil malapit nang magbukas ang portal. Ilang minuto lamang ay tuluyan nang naabot ang 100% ang level 2 channel ay ganap na bukas sa lahat ng mga sistema na kasalukuyang gumagana ng normal. Sa kaganapang ito ay biglang nabalutan ng malakas na aura si Qi Shihao. Ikinatuwa niya ito dahil sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay nararamdaman niya na muli ang enerhiya sa buong katawan niya. Nagsigawan naman silang lahat dahil naging successful ang kanilang ginawa, ngunit bigla naman nag-warning ang system na nakita ang napakalaking pagdagsa ng mga dayuhang nilalang. Sa paglabas ng mga nilalang na ito ay kilala sila bilang Beast Tiger Wolf. Ito ang lahi ng beast na nasa S rank at B rank ang kanilang antas. Sa takot naman ng iba ay agad silang tumakbo pero hindi naman natakot si Qi Shihao at kanyang assistant. Kaya sinabihan ni Qi Shihao ang lahat na huwag silang magpanik sa mga beast. At huwag nilang kalimutan na lahat sila ay may God's blood na dumadaloy sa kanilang mga ugat, kaya hindi sila sasalakayin ng mga beast na ito at kasabay na rin ang pagtalikod nila para umalis. Naging agresibo ang lahat ng beast sa lakas ng pressure ng kanilang nilalabas ay talagang nakakatakot. Nabahala naman ang lalaki kaya sinabihan niya si Qi Shihao na kung balewalain lang nila ang mga beast na ito, malamang na makapasok sila sa lungsod ng Haicheng. Pero agad naman sumagot si Qi Shihao na hindi ba ito'y perpekto, at hayaan ang mga beast na ipaglaban ito sa mga tao sa Haicheng City. Nararamdaman niya ito sa ilalim ng radiation na ito, at hindi rin magtatagal bago siya maging S-rank. Napangiti naman si Qi Shihao dahil kapag nangyari yun, siya ay muling tukuyin ang utos ng Haicheng. Sa kabilang banda naman ay habang naglalakad ang mga militar ay nagsaad ang kanilang kapitan na manatiling alerto sa lahat. Suriing mabuti ang perimeter para sa anumang bagay na hindi karaniwan. Na agad naman sila sumagot ng oo kahit na ang isa ay inaantok. Ngunit nagsaad naman ang isang militar at sinabihan niya ang kanilang kapitan na huwag siyang mag-alala. Nagpapatrol sila sa lugar na ito ilang beses sa isang araw. Kaya wala talagang panganib sa lugar na ito, pero sa hindi nila inaasahan ay biglang may dumaan sa kanilang gitna na agad naman nilang naramdaman. Pinagpawisan naman sila at kanilang sinundan ng tingin kung saan dumiretso ang bagay na iyon. Sa kanilang paglingon ay sumambulat sa kanila ang isang beast na Thunder Wolf na A-rank. Agad naman silang nabalutan ng takot dahil hindi nila inaasahan na meron lilitaw na beast dito. Sinabihan naman sila ng kanilang kapitan na ipadala ang signal, ipaalam ang utos, na agad naman nilang ginawa na ang Patrol Squad 6 ay inaatake sila. Sa kabilang banda, ay nilalambing naman ni Xiao Xiang na sumama na si Qin Xiyin sa kanya sa pag-uwi, pero kahit na anong gawin niya ay ayaw ni Qin Xiyin na sumama sa kanya. Subalit nakaramdam naman ng kakaibang enerhiya si Qing Tian sa labas. At ganun din si Li kaya ito'y napatingin kung saan ang gagaling ang malakas na enerhiya. Kaya agad itong umalis pero napansin naman ni Qin Xiyin na palabas ang ating bida ito'y nagtataka kung bakit bigla na lang itong aalis. Kaya agad nilang sinundan si Li sa labas at itinanong ni Qin Xiyin kung ano ang nangyayari. Pero sinabihan naman ni Li si Duan Ao na protektahan niya si Qin Xiyin sabay inilabas niya ang dalawang dagger. Sa paghahanda naman ng ating bida ay agad na sumugod ang isang Tiger Wolf na isang B-rank. Subalit hindi naman nagdalawang isip pa si Li kundi sabayan ang pag-atake ng beast. Sa mga pinapakawala ng Tiger Wolf na pag-atake ay walang kahirap-hirap na nasasalag ni Li. Sa kanyang pag-slash ay nagawang umilag ng Tiger Wolf sa kanyang pagtalon hindi naman makapaniwala si Li dahil mabilis ang beast na ito. Ngunit sa sandaling tumalon ito ay bigla na lang itong nakuryente na ikinabigla naman ni Li. Nagsalita naman si Qin Xiaoxiang na ito'y isang B-rank na beast at kung anong nangyari bakit biglang may lumitaw dito. Sa narinig naman ni Li ay napalingon ito sa likod at nakita niya ang kanyang magiging manugang na siya ang umatake sa beast. Pero nakita naman nila ang flare na signal ng mga militar sa magkabilang lugar kaya nalaman nilang hindi lang pala dito ang may lumitaw na mga beast. Ngunit iminungkahi naman ni Li na nararamdaman niya ang presensya ng mga beast sa loob ng lungsod ay nasa S-rank at B-rank. Sa kabilang banda naman sa militar ng Haicheng na pansamantalang kanilang command post, ay natanggap na nila ang ulat ng Patrol Squad 6 na sila ay inatake ng beast. At inatake din ng Squad 8 kaya hiniling ni General Hong sa lahat na maghintay sila sa kanilang backup. Ang pag-atake ng lahi ng mga beast ay umabot na rin sa ikatlong defense zone.
Habang pinagmamasdan nila ang monitor, ay karamihan sa halimaw ay hawak sa panlabas na gilid, ngunit dalawang defensive lines na ang nasira. Kaya kanilang inorganized ang mga sundalo na upang muling masakop ang mga defense lines. Sa kanilang pag-trace ay natagpuan nila ang bakas ng isang S-rank beast, A-rank at B-rank. Ang bakas ng mga beast ay matatagpuan sa maraming lokasyon sa sentro ng lungsod ng Haicheng. Sa pangyayaring ito ay labis naman ang pagtataka ni Qin Shaoxiang na ang beast ay napakarami na ito ay isang beast tide. Ngunit ang iniisip ni Li Yi ay saan nanggaling ang mga beast na ito. Sa pagdating naman ni General Hong ay sinabihan niya ang dalawa na sila ay nakarating sa tamang oras. Kaya agad niyang sinabi kay Qin Shaoxiang na samahan siya nito sa frontline command post. At sinabihan din niya si Qin Siyin na bumalik sa Longmen 3rd Street. Wala pang beast doon. Ngunit walang malakas na manlalaban na nagbabantay sa lugar. Nag-aalala si General Hong na baka may magdulot ng gulo doon habang sila ay wala. Dahil dito ay nilapitan ni Qin Siyin si Li Yi at sinabihan niya ito na sasama ba siya sa kanya, na agad naman ipinahayag ni Li Yi na ayos lang sa kanya na sumama ito. Subalit hindi naman pumayag si General Hong na sumama ang ating bida. Siya ay manatili dito dahil may ibang plano si General Hong sa kanya. Kaya walang nagawa si Li Yi kundi inilabas niya ang kanyang alaga na Drake Dragon Wyvern at sinabihan niya si Qin Siyin na isama niya ito sa kanyang pupuntahan, dahil malaki ang maitutulong nito. Sa kinikilos naman ng Drake Dragon ay nagpa-cute ito at naging maamo kay Qin Siyin. Wala naman nagawa si Qin Siyin kundi pumayag na lang at sinabihan niya na mag-ingat ang ating bida sa kanyang magiging mission. Napangiti naman si Li Yi at sabay hinawakan niya sa ulo si Qin Siyin na huwag itong mag-alala pa sa kanya, at mag-iingat din ito sa kanyang pagbalik. Pero labis naman ang galit ni Qin Shaoxiang sa paghawak ni Li Yi sa ulo ng kanyang anak. Sa sandaling ito ay nagpaalam na si Qin Siyin kay Li Yi na siya ay mag-aantay sa pagbalik ng ating bida. Sa nakita naman ni General Hong sa dalawa ay masyado pa silang bata para sa kanilang relasyon. Ngunit nagpupumiglas si Qin Shaoxiang habang pinipigilan siya ng lalaki. At sinabihan niya si Li Yi na sinong nagsabing pwede niyang hawakan ang ulo ng kanyang anak. Ang isang paghawak sa ulo ay hindi pa niya nagawa yun sa kanyang anak. Kaya pag nakawala siya ay tadterin niya si Li Yi ng pinong-pino at itatapon sa ilog para ipakain sa mga isda. Sa kanilang pagtingin sa monitor ay iminungkahi ni General Hong kay Li Yi. Na tulad ng nakikita niya, hindi maliit na bagay ang beast tide na ito, kahit na may mabibigat na sandata na pumipigil sa kanila. Kahit nasa S-rank at A-rank sila ay kailangang mapanatili ng mga mandirigma ang kuta sa mga front lines. Wika naman ni Li Yi na sabihin lang ni General Hong kung sinasadya niyang makita niya lahat ng feed na ito. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at itinanong nito na ano ang ipapagawa ni General Hong sa kanya. Pero nagdududa naman si Li Yi na sa isang maliit na surut tulad niya ay dapat bang makita ang classified info na ito. Subalit nagdadalawang isip naman si General Hong baka mapano pa ang batang ito kung dapat ba niyang gawin ito. Wala na nga nagawa pa ito at ito'y napaubo para alisin ang kanyang pag-aalala. Ipinahayag nito sa ating bida na ilang halimaw ang pumasok at nagtatago sa akademya ng militar, kaya tulungan ni Li Yi ang mga sundalo at iligtas ang mga estudyante doon. Naging seryoso naman ang ating bida at malugod niyang tinatanggap ang utos ni General Hong. Pero sinabihan naman ni General Hong si Li Yi kung hindi man lang niya itatanong kung anong rank ang mga halimaw. Sumagot naman ang ating bida na isa o dalawa lang ang A-rank na naka-breakthrough sa mga ito. Dagdag nito na hanggat hindi niya sila nasagasaan ng sabay kakayanin niya, pagkatapos ay hihintayin niya ang mga good news ni General Hong. Sa mga oras naman na ito ay nanggagalaiti parent si Qin Shaoxiang at sinabihan niya ang dalawa kung bakit siya pinipigilan dahil bibigyan niya ng leksyon si Li Yi. Ngunit pinapakalma naman siya ng dalawa dahil nasa loob sila ng military headquarters kaya hindi pwedeng gumawa ng gulo. Ngunit wika ni General Hong kay Qin Shaoxiang na bilang kanyang magiging manugang sa hinaharap ay malamang hindi niya matatalo si Li Yi kung sakaling kalabanin niya ito. Pero ipinalandakan naman ni Qin Shaoxiang na siya ay isang antas na A-rank kaya magagawa niyang talunin ito. Naging seryoso naman si General Hong. Dahil kung titignan niya si Li Yi ay ang pinapalabas nitong enerhiya ay nasa antas na ng S-rank. Kaya nararamdaman niya na ang batang ito ay may lakas na makipaglaban sa mga S-rank,
Dahil sa mura nitong edad ay ganito na ang kanyang lakas panupa kaya kung sa mahaba pang panahon ay talagang nakakatakot na ito. Nalipat naman tayo ng eksena sa loob ng tent ay nababahala naman ang mga militar. Napamura pa ang isa dahil masyadong tuso ang mga beast na ito. Subalit ay minungkahi ng lalaking nakatayo. Na tuwing inaambush nila ang mga beast ay ito gagamitin ng mga rescue team na darating para makapasok kapag hindi nakatuon ang atensyon ng beast. Sumang-ayon naman ang nakaupong lalaki sa sinabi ng kasama nito. Pero sinabi pa nito na hindi pa sila kailanman nakipaglaban sa isang nakakahiyang labanan, kung hindi lang dahil sa mga estudyante sa loob ay pinasabog na niya sana ang lugar na yon. Ngunit natigilan naman ang dalawa dahil lumapit ang kasama nilang militar na nakatanggap sila ng report mula sa kanilang headquarters dahil papunta na sa kanila ang reinforcement. Napahawak naman sa ulo ang isa at itinanong nito kung ito ba ay isang mga A-rank na powerhouse. Agad naman sumagot ang militar na ayon sa kanyang data ay isang A-rank lang ang darating na kanilang reinforcement, isa pa ay isa itong Monero. Sa nalaman naman ng lalaki ay labis naman itong nagalit kaya sinabi nito kung nababaliw na ba sila kung bakit isang A-rank lamang ang kanilang ipinadala. Pero nagtinignan naman ang dalawa. Sabay nagtawanan ang mga ito. Kaya ipinalandakan ng isa na silang dalawa ay B-rank, pinamunuan nila ang mga koponan at nagdusa pa rin ng mabibigat na casualty. Wika din ng isa na ano ang silbi ng isang antas na A-rank lamang. Baka siya ay ilang prinsipe na darating para lagyan ng kulay ang kanyang resumes. Ngunit sa oras na ito ay hindi nila namalaya na nasa likod na nila ang beast na kasalukuyang nakapasok na ang kamay nito. Kaya sinabi ng lalaki na hindi nila kailangan ang isang A-rank at mas mabuting paalisan na lang nila ito, baka dagdag pa ito na kanilang pasanin. Pero nabahala naman ang militar at sinabihan niya ang dalawa na tumingin sila sa likod ng tent dahil may isang beast na nakapasok. Subalit sa di kalayuan ay makikita natin ang isang lalaki na mabilis itong tumatakbo patungo sa kanila. Ilang sandali lamang ay tuluyan ang nakapasok ang ating bida na sa bilis nitong pagtakbo ay nag-iwan ito ng makapal na alikabok na para itong kidlat na dumaan sa kanila. Sa pangyayaring ito ay nagulantang naman ang dalawa dahil hindi nila alam kung sino ang dumating. Sa sandaling ito ay dumiretso si Lee sa beast at kanyang inatake ito sabay nagpakawala ng ilang slash gamit ang kanyang dagger. Sa nasaksihan naman ng dalawang ito ay hindi nila alam na meron na palang beast sa kanilang likod. Sa ginawa ng ating bida ay nahati ang katawan ng beast habang ito'y bumabagsak sa lupa. Pero nagsaad naman si Lee at sarkastiko nitong sinabi sa kanila na sa kanilang antas ng pagka-alerto, ay huwag silang maglakas loob magtanong sa kanya. Dahil dito ay itinanong ng lalaki sa militar kung tama ba na isa siyang A-rank lamang. Kinumpirma naman ito ng kasama nila at tinignan niya muli ang iPad na ayon sa mga tala ay talagang ang nakalagay na record sa kanya bilang isang A-rank na Monero. Pero hindi naman makapaniwala ang isa na isang galaw lang ang ginawa ng taong ito at walang kahirap-hirap niyang napatay ang B-rank na beast. Ngunit nagpalabas naman ng malakas na aura ang ating bida at ipinahayag nito sa kanila na magbantay silang lahat dito ng maayos, at siya na ang baalang mag-rescue sa lugar.